O bago po tayo ay mag-umpisa, inyahan ko po ang lahat na batiin po natin ang ating mga katabi sa kanan, kaliwa, sa harap at sa likod. Yun. So we are now on the second Sunday of the new year, di ba? So just a reflection lang, no, regarding sa nakaraang linggo. So isang linggo na naman nakalipas sa ating buhay na puno ng biyaya. Isang linggo na na-experience natin kung paano gumalaw yung Panginoon sa ating buhay. Diba? So, yung iba sa atin, may pinagpala. Yung iba naman ay mga nakaranas ng mga frustration, mga problema. Hindi ibig sabihin na naranasan natin ito ay hindi tayo blessed because God has a greater plan to each and every one of us. Kaya there are many reasons to celebrate. There are many reasons to be thankful because we have a great God. Kaya inanyahan ko po ang lahat na tumayo at ihanda po natin ang ating sarili para sa ating panalangin as we start our Sunday service. Panalangin po tayo. Amang Diyos na manal, Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na tumutugon sa ating mga pangangailangan. We are very thankful, Father God, na nandito po kami lahat, Panginoon. Kami po ay nagka-tipon-tipon, Panginoon, for a common purposes, Panginoon. That is, Panginoon, to praise and worship you, to give you thanks, Panginoon, sa lahat ng mga kabutihan na pinagkaloob mo sa aming buhay, Father God. We are here, Father God. We are very thankful, Father God, because we believe, Father God, you are the solutions to our problem, Father God. Ikaw ang aming provider, Panginoon, sa tuwing kami ay nangangailangan, Panginoon. Ikaw ang nagbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, sa tuwing kami ay nanghihina, Panginoon. Kaya, Panginoon, we are very grateful, Panginoon. And nandito po kami, Panginoon, to show our appreciation at handa po kaming makinig at matuto sa iyong mga aral sa umagang ito, Panginoon. Pray, Father God, that you fill this place with your holy presence, Father God. Ihanda niyo po ang aming sarili, bigyan niyo po kami ng karunungan, Father God, na ang lahat ng mga iyong salita na aming natutunan sa umagang ito, Father God, ay magsilbing kalakasan sa aming buhay, Father God. At ito ay magbigay ng inspirasyon, Father God, at motivation, Father God, as we continue to serve you, Father God, at sa aming pagtulong sa iba, Panginoon, upang makilala ka nila, Panginoon. Let this day, Father God, be full of joy and blessings. We ask this in your mighty name, Jesus. Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. Batiin po natin yung mga katabi natin. Good morning. Ayan. Amen. So, may share po ako sa inyo na life verse ko. So, yung verse po na ito ay matatagpuan sa Psalms 37 verse 4. So, sa Tagalog po, sa Panginoon mo hanapin ng kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. So, may we be reminded na mag-take delight tayo sa Panginoon. Delight ourselves sa Panginoon. And as we sing songs sa Kanya, awitin natin to na may kasiyahan,
Awitin natin to ng may kagalakan. Nasa sitwasyon man po tayo sa ngayon. Magpuri tayo sa Panginoon ng may kasiyahan. Hallelujah. Let's sing. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Let's say wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala. Let's say wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang Ikaw at ikaw pa
kaming nagpupuri sa iyo, Panginoon. Sa anumang panahon, Lord God, sa anumang sitwasyon kami, Panginoon, anumang bagyo, anumang paghihirap, Lord, ay magpupuri pa rin kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa pagsikat ng araw, sa'yo'y mag-aalay. At sa bawat lakbayin, sa'yo'y magpupuri hanggang takip siling. Sa paghihip ng buhay, sa paghihip ng buhay, alon may tunay, alon may tunay. Sa sagwa ng iyong bisig, ano man ang mangyari, ako'y ligtas sa'yo. Hallelujah. At kahit na sa lakas ng habagat, may awit sa'yo, awit sa'yo. At kahit na sa gitna ng kaluyaw, ang amihan ko'y ikaw. Sa pag-ikot ng bukas, nilalak bawat oras, anumang maranasan, sa pangako mong tangan, magwawagi sa'yo. Come on, church, and declare natin. At kahit na sa lakas ng habagat, may awit sa'yo, aawit sa'yo.
Lord, sa kahit anong sitwasyon, Panginoon, aawit kami sa'yo. We will declare your name, Jesus. Dahil ikaw ang Diyos namin, Lord God, sa kahit anong sitwasyon, Panginoon, sa lahat ng panahon, Panginoon, ikaw ang Diyos namin. Hallelujah. Amen. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, O Diyos, wala nang pamantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka
sa presensya ng Panginoon. Good morning po uli sa bawat isa. Yeah. So habang tayo ay busy-busy ina-usher ang ating mga kids, yan. At tayo ay nagsisettle down. Meron tayong Sunday school sa taas for the kids. Pwede po kayong magpa-usher dun sa ating mga usherettes and ushers para madala yung mga kids nyo. Ayan. So nagsettle na. Okay po. So tayo po ay dadako sa isa sa pinakamahalagang aspeto ng ating pagsamba, which is yung ating giving, yung ating tithes and offering. Prior going to church, may na-prepare po ako na verse that I would like to share to all of you. However, kanina, by the way, yung verse na yon is Lucas 6:38. Luke 6:38 po. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw, pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. However, kanina habang nagpe-praise and worship, may ini-impress sa akin ng Panginoon, yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Sa buhay ko po talaga, sobrang totoo siya. Kaya I challenge each one of you, ano man ang pinagdadaanan nyo sa buhay, even in terms of finances, i-test nyo talaga si God. Unahin nyo talaga yung Panginoon. Put God first. At lahat po yan, babalik sa inyo ng ito, may relate natin, ng siksik, liglig, at umaapaw. Ako sa buhay kong ito, marami akong bagay na hindi hinihingi sa Panginoon, pero binibigay niya lagi as a bonus. Kung ganun din po yung nararamdaman ninyo, ang sarap po ng feeling, di ba? Pero for those who haven't yet experienced this, na hindi ka pa humingi sa Panginoon na ibigay na niya, i-test mo ang Panginoon. Unahin mo talaga siya. Unahin sa oras, unahin mo siya, even saan ka man sa trabaho, and even sa aspect ng pagkakaloob. Dapat masiset aside nyo na yun. For last year po, masasabi ko na parang mabagal pumasok yung taon ng 2025. Pero ginulat talaga ako ni Lord nitong second and last quarter sa mga pasabog niya. Pasabog talaga masasabi ko. Kasi nakakuha kami ng bahay ng 2020. Pero hindi siya na-construct kasi pandemic. So sa madaling salita, 2025 lang siya na-start. Yan. So malapit na po siyang matapos. I really didn't expect na kahit pandemic ay madadagdagan po yung mga bahay namin. At salamat sa Panginoon dahil hindi ko rin in-expect. Pero pinag-pray ko talaga siya. Kaya lang mukhang tagilid na nung huli. So si Lord talaga ay nagbibigay ng promotion. Kaya sa cycle na ito, nasama po ako sa promotion. So salamat sa Panginoon. Talagang pag unahin mo ang Panginoon, magugulat ka dahil may mga things na ibibigay siya sa'yo na hindi mo hinihingi o hiningi mo man, pero masusurprise ka. So, ganun din po sa aspect ng pagbibigay. Tayo pong lahat ay tumayo at hawakan natin yung ating mga sobre or kung tayo man ay mag-online, ay huwag po natin yung kalimutan. And let us pray. Dear God, you are so gracious, you are so wonderful. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat napakabuti mo sa aming mga buhay. Bagaman kami, Panginoon, ay nagkukulang, yet, Lord, lagi ka, Panginoong, nagbibigay ng siksik, liglig at umaapaw. Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na maging tapat sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na i-prioritize ka sa lahat ng aspect ng aming mga buhay, sa aming trabaho, sa aming pamilya, na ikaw ang siyang mauna namin. Above
the things that we are busy of, above the things na pinagkakakitaan namin, above sa aming mga salaping pinagkakaloob mo, ikaw pa rin nawa, Panginoon, ang ma-prioritize namin. Even sa aspect na ito ng pagbibigay, dalangin ko, Panginoon, ang mga salaping ito, ang aming magagather, Lord, ay patuloy mong pagpalain at maging blessing ito, Panginoon, sa expansion, Panginoon, ng iyong kingdom, O God. Lord, sa lahat, Panginoon, ng cheerful na nagkakaloob at sa mga nagkakaloob lagi, Panginoon, I pray na ibalik mo, Panginoon, ang favor sa kanila ng 100-folds, God, at patuloy mo silang pagpalain. For those who haven't yet experienced, Panginoon, but they really want to try, Lord, ipakita mo, Panginoon, yung blessing, Lord, na inuuna ka, Panginoon, even sa aspeto na ito ng pagkakaloob. At ikaw, Panginoon, ang siyang maging hari, Panginoon, even sa aming finances. Thank you, Lord. Maraming salamat. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa and blessed New Year. Pakibate or ngitian ang inyong mga katabi. Ayan. So this morning before we proceed dun sa ating mga announcement na nakapila para sa month of January, ay meron po tayong ilang guest na syempre, masayang-masaya natin silang i-welcome. Ngayon po, kapag na-mention ko ang inyong name, maaari na lang pong tumayo. At pagkatapos po ng 5 names, 5 pong ating guest ay i-welcome po namin kayo. So okay, ang first po nating guest ay si Mary Jane Aviles. Sila po ay walk-in kasama ng asawa na si Mark Ben Aviles. Yan po. And then, sige tayo lamang po muna kayo, Maricel Nabual. Okay. Sila po ay invited nila Annalyn, kapatid po ni Sister Annalyn Apello. And then, si Emily Collis, kapatid po, ay, kaibigan. Okay, kaibigan or ano ba, pinsan? Pinsan ni Lizelle. And lastly, si Heart and Bakaykay. Saan po siya? Ay, ayan. Isang kabataan. So, ready, church? 1, 2, 3. Welcome! Ayan. Nawa po ay hindi ito ang huli, bagkus ang sunod-sunod na ating encounter sa isa't isa. At tayo po ay lahat lalago sa Panginoon. Sige po, makakaupo na po kayo. And let's have now our announcement. Okay, pa-flash po. Yan. Para po sa gawain. Kanina kasi nalito ako. Yan. So, ito po ay gaganapin next Sunday at 3 p.m. dito po sa ating worship hall. Para po ito sa mga kabataan. So, Happy New Year, Youth! Palakpakan naman mga kabataan! At sa mga kabataan na nag-aaral, this is an opportunity for you to invite your classmates para makasama po natin na sabay-sabay po tayo lalago sa Panginoon. Yan, meron pa po. So, wala na po muna tayong announcement. Yan lamang po. And ready na po ba kayo for today's pag-aaral natin sama-sama sa salita ng Panginoon? Amen. So before that, tayo po muna ay manalangin. Let us all lagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. We thank you, God. Father God, salamat po sa oras nito. Hayaan mo, Panginoon, na as we soak in your word, O God, this morning, Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa bawat isa sa amin. Open our hearts, O God, and our spiritual eyes, nang sa gayon, makita namin, Panginoon,
ang mga nakikita mo, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na ang iyong mga salita ay siyang magpakilala sa amin kung sino ka talaga, O Diyos, sa buhay namin. At hayaan mong panghawakan namin ito. At as we trust your word, O God, as we trust you, Lord, mag-transform po ito sa aming mga buhay. Inaangkin po namin ang iyong katagumpayan sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, everybody say Amen. Okay, so nasa second week po tayo since nasa series po tayo. Let us alalahanin natin what is our topic last week. Ayan. So sige. Okay, so fresh mercy, new beginnings. I-review lang po muna natin. Kasi po ang ating theme this month ay a fresh start with God. Fresh na fresh po ba ang bawat isa? Na pasimula sa 2026 kasama ang Panginoon. Full of hope? Yes? Amen. A new year does not begin with resolution alone, but with renewed hearts, rooted in God's mercy, strengthened by His power, guided by His wisdom, and sustained by godly community. And every new year is an invitation from God to begin again, not because we were perfect last 2025, but because His mercy never runs out. Yun po. Binagbigyan din po last week that God's faithfulness did not expire at midnight. His mercy greets us every morning and gives us the courage to start anew. At yan po yung mga points na ibinigay sa atin ni Pastor Norden last week. Basahin po natin sabay-sabay. Number 1, go. God's mercy is renewed daily. Number 2, God is faithful in every season. And number 3, God gives us a fresh start and not a throwback of regrets. So mga nakaka-inspire po talaga iyan para mapaalalahanan po tayo na sa takbuhin ng 2026, kanina sa panalangin ni Brother Moy, no? May iba feel blessed, yung iba naman may mga nararanasan, pero still, hindi magbabago ang Diyos kahit anong nararanasan natin. He is good all the time. Amen? Okay, this morning po ang ating pag-uusapan, but before po natin pag-usapan, may gusto lang po akong itanong sa inyo. Sino po sa inyo yung mahilig ng mga journey, travel, mountain climbing, adventure, biking? Taas po ang kamay. Oh, may ilan doon sa taas. Masaya po yun, ano? Mag-travel. Sino din gusto ko libutin ang buong Pilipinas? Taas ang kamay. Yes, hanggat di mo yan ginusto, hindi yan makausad. Hanggang dito ka lang sa Taguig. Pero pag pinlano mo gustuhin, lilipat-lipat ka sa iba't ibang lugar. No? Tapos yung iba naman, minsan sa pangarap lang nag-umpisa, punta ako ng ibang bansa. Sino may gusto? Ibang bansa. Taas ang kamay. Oh. Di ba? Hanggang isang araw. Yung mga, ako po sa personal ko pong experience, yung mga gusto ko, since gaya ng pag-uuna sa Panginoon, na isasabay po sa ministry yan. Actually, gusto ko mag-travel. Yan. So, hindi ko man planuhin, pero pagka may mga opportunities for mission exposure, ganyan, kasabay na ang ministry doon sa mga pangarap mo. Kasama na yun. So, bakit ko po ito nabanggit? Kasi medyo related po siya sa ating pag-uusapan ngayon. At naalala ko, before po mag-pandemic, very active po ako na makasama sa mga kabataan ditong mahilig mag-adventure. Isa po dyan na ang mountain climbing. Yan, parang 2 bundok yung naakyat namin. At kailangan ng mga preparation before umakyat ka or else, hindi ka makakababa. Tama? Tapos biking, pinakamalayo na nasamahan ko, UP Diliman, La Mesa Dam, Quezon City, Antipolo. So, paahon-paahon talaga yon. So, pagka may nakaset po kami noon, ang iniisip ko, baka makapunta ako, hindi ako makabalik. Kasi bike yun, di ba? Pajak-pajak. Baka sumakit na yung legs ko ng husto, hindi ako makabalik. Pero, praise the Lord, ay
na kakabalik naman. And ano po, ang nahihita po ba natin pag ganun mga situation? Yung mga mahilig mag-travel. Sobrang ano po, saya, di ba? Masaya gawin yon. Pero sobrang nakakapagod. Nakakaubos doon ng pera, sabi ng first service kanina. Ayan. Totoo rin naman yon. So ngayon po, ang pag-uusapan natin ay hindi lang physical na mga bagay na nararanasan natin or kailangan ng kalakasan, kundi as a whole, kasama ang spirituality. Our topic this morning is about strengthen for the journey ahead. Ayan. Taas dito ang kamay ng mga pangmalakasan. Sakalam. Ah? Sinong sakalam? Si Marge daw. Okay. So, ang text po natin ay sa Isaiah chapter 40, verses 28 to 31. Pero, yung 29 lang po yung babasahin ko ngayon. Kasi later, isa-isahin natin. He gives strength to the weary and to the one who lacks might. He increase power. Amen? Amen. So, encouraging for facing 2026. Okay, our main idea is that the everlasting God never grows tired or weary. He strengthens those who press on and live for Him. Amen? So dyan pa lang, no? Anong-ano na tayo? Solve na tayo. Isa-isahin na po natin. Let's go with point number 1. Sabay-sabay po natin basahin. Go. God is dependable. His strength never runs out. Yung isipin pa lamang po natin na hindi nauubusan ng lakas ang Diyos na sinasamba natin. Isn't it great? Di ba? Ikaw mapapagod. Pero yung Diyos na sinasamba natin, hindi napapagod. In verse 28, next slide. Yan. Sabi po dyan, do you not know, have you not heard, the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, does not become weary or tired. His understanding is unsearchable. Para lalo po nating ma-highlight kung sino ang Diyos, let us unlock some of the words sa verse na yan. Let's go first with the word everlasting. Pag sinabi pong everlasting, ever and lasting, lasting or enduring forever. Forever. Eternal. Existing or continuing without end. Amen? Yan ang Diyos natin. Everlasting. Let us have now the second word. Creator. The distinctive characteristic of deity. Pag sinabi po nating deity, God's divine nature. Ito po ang nature ng Diyos as the creator is that He is the cause of the existent universe. Sanhi ng pinagmulan ng buong sansinukob. Everything. Diba? Sa Kanya nagmula at para dapat sa Kanya lamang. Tayo ay para sa Kanya. We are part of that creation. Yan. Next, i-differentiate po natin pag sinabing tired and weary. Sabi po ng Merriam-Webster Dictionary, pag sinabing tired, implies a draining of one's strength or patience. Pag sinabing weary, stresses tiring until one is unable to endure more of the same thing. Mas malalim yung weary kasi parang ayaw na niyang tumuloy pa. Kumbaga, kung naglalakad ay hindi na kayang isa pang step. No? Hirap na, stop na, suko na. Yan.
And last word, unsearchable understanding that cannot be searched or explored. Inscrutable, hidden, mysterious. Pag sinabi pong inscrutable, beyond human comprehension. It shows our limitation. Bilang tao, tayo ay limitado. Pero ang Diyos na sinasamba natin, alam lahat. Isn't it great na tayo ay mag-trust sa Kanya? Kasi alam na niya kung ano ang mangyayari sa future, sa atin. Tayo hindi natin maarok, di ba? Hindi natin alam. Kaya we can really trust God. Now, meron po akong mga ilang illustrations sa inyo. Isa-isahin po natin. Let's have the first illustration. Yan, alam natin ang lahat na yan, na ang sun, na mentioned din last week, no? Rises every day without fail, never runs out of light or energy, sustaining life on earth. Kaya lang naman mukhang madilim kasi nahaharangan. Pag umikot yung earth, nandito tayo sa portion. Pero yung lakas niya, ganyan talaga, sobrang lakas ng sun. Tama, no? Malakas talaga yan. Kaya isa pong napakagandang illustration yan. Pangalawa pong malakas. Tingnan po natin ito. Yan. Ang langgam po, sabi nila, they work continuously. Nakikita natin yan, ano, na-observe. Sinong gusto ng langgam? Sinong ayaw ng langgam? Diba? Kasi ano sila, nangagat minsan. Carrying loads heavier than themselves, the normal weight they carry 10 to 50 times of their body weight or even more. Meron nga akong nakuhang parang research siya na isang university, nakalimutan ko ano yun, kaya pa nga yung iba 5,000 times. So, ganyan sila kalalakas. And then, tingnan pa po natin. Next. Yan. Ito po ay Colorado River. Pero, di ba, ang river, kung iisipin po natin, it keeps moving day and night. Pero, pwede pa din pong matuyo. Like po iyan. Natutuyo. From 2020, 21, 22. Yan, 2022. Pero kung papansinin po natin, ang mga iyan, kahit na mga sakalam, no, pangmalakasan, yan ay mga creation. Kung naa-amaze tayo sa kanila, mas ka-amaze-amaze ang nag-create sa mga iyan. Amen? Ang Diyos na sinasamba natin ay hindi nauubusan ng kalakasan. So, ngayon pong 2026, are we confident to trust God sa ating journey ahead? Yun po yung question. At kayo lamang po ang makasasagot upon knowing and highlighting who God is. Ano pong sagot natin? Are we confident? Amen. Here are supporting verses na pwede po natin panghawakan. In Romans 11, chapter 11, verses 33 to 34, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgment and unfathomable His ways. For who has known the mind of the Lord, or who became His counselor? Tayo, kailangan natin ng counselor. Pero ang Diyos, hindi. Siya yung dakilang counselor natin. Amen? In Psalm 147 verse 5, great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure. Amen? Talagang pwedeng-pwede tayo magtiwala. Sometimes kasi, di ba, naharap tayo sa situation na hindi natin alam anong gagawin. But when we ask God, ando doon yung kanyang pag-lead sa atin. It's either dadalhin niya tayo sa mga tao na pwede tayo gabayan sa ating pagdedesisyon, or makikita mismo natin yan sa salita ng Diyos. And, isa pa pong verse, Isaiah 55, 8-9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts
than your thoughts. Yan ang sinasabi ng Diyos. So bilang application po natin for this point, yan, let us trust God because He is dependable. Amen? So kung ngayon po, mayroon po tayong mga kinakaharap, pag umpisa pa lang ng taon, ay marami na tayong mga parang na-carry over yung problema ng 2025 dito sa 2026. Alalahanin lang po natin kung sino ang Diyos na may likha sa atin at nagmamahal sa atin. Amen? So pwede po nating ibigay sa Diyos lahat ng ating mga iniisip. Okay. Ngayon naman po, let's proceed with point number 2. Okay. Sabay-sabay po natin basahin. Go. Human ability alone is not enough to endure the journey. Ayan. Pag tayo lang, hindi ubra. Okay, let's have the verses 29 and 30. Okay. He gives strength to the weary, and to the one who lacks might, He increases power. Though youths grow weary and tired, and vigorous young men stumble badly. Yan. Meron po diyang youth. Kasi sa totoo lang, pag sinabing kalakasan, ang mga youth ang malalakas. The more we age, the more na aray-aray na yan. Paakyatin mo sa hagdan. Isang step na lang ang gagawin yan sa hagdan, di ba? So, ganun po talaga yung katotohanan. So, let us have po yung ilang illustrations. Tingnan po natin ito. Sino na nakakakilala po kay Ray Nunel? Siya po ay itinalagang world's strongest man ng 2025. Yan. Nung pinanood ko po, paano ba nangyayari na sila yung pinakamalakas na sasabihin? Meron pong mga nililift sila na mga mabibigat na bagay. Tapos parang may pupuntahan silang gano'ng in distance, tapos kung kakayanin pa rin nila yon. So siya po yung naitanghal kasi lahat po nung mga test na ibinigay sa kanila ay nalagpasan niya. So, pero for sure, pagkatapos niyang gawin yung mga test na iyon, malamang siya ay pagod na. Okay, so next po nating slide. Ito naman, si Dean Karnazes, ultramarathon man, parang Batman, Ant-Man, ultramarathon man. No, minsan lang po ako nakasama ng marathon kila Ate Tin. Parang nilagnat pa ako ng a day before. So, ang hirap po mag-marathon na hindi ka sa maigsi muna, di ba? 5 kilometers, may 3 kilometers ba? Yan, pinakamababa. Meron, yun. So, 3. Parang 10 na yata agad yun. So, ganong condition. Si Ate Tin, ang lakas niya. Nililingon niya ako, inaalalayan niya ako. Sabi niya, kaya pa. Sige, lang. Ganon lang. Tapos hanggang nakaya rin naman sa awa ng Diyos. Pero, kailangan talaga ng endurance dyan. Ano po? Kailangan talaga pang matagalang malakasan. Pagkaganyan ng mga labanan po na pinag-uusapan. Pero at the end of the race, malamang, pag matutulog na yan, plakda na. No? Tulog. Gano'n na yan. So, pagod pa rin. Ano pa kaya ang mga masasabi natin na, walang kapaguran? Sino nasa isip nyo? Ang mga, Ang mga dakilang nanay. Totoo yan. No, ang mga nanay, wala pang 6:00, gumigising na para magluto ng breakfast. Mamamalengke, ayusin ang pinamalengke. Maya-maya, tanghalian na. Dapat nakaluto na bago mag-12. Tapos, maghatid ng anak, kung may mga maliliit na anak. Tapos, kailangan within doon sa period na wala yung anak, naglalaba, nagtitiklop ng damit, magluluto na naman bago maghapunan. Ganon, di ba? Walang kapaguran at mag-overtime pa yan pag may iba pang mga commitment. Yun. So, pero, kakapagod pa rin. Ito po, may isa pa po akong illustration. Sige po. Yan. Sino nakakatanda ng movie na yan?
'Di ba? Ito po yung kabog na linyahan ni Angelica kay Dingdong. Naalala niyo po yung lines na sikat dyan? Yung ang sabi ay, ang pera natin, hindi basta-basta nauubos. Pero ang pasensya ko, konting-konti na lang. Di ba? Andun na po siya sa, hindi lang tired. Sagad na siya eh. Pagod na ako. Iniisip ko nga po kung nalinya ko po ba to kay Jojo. Hindi, mali talaga ito sa akin. Ang linya ko po yata kay Jojo ay, ang pasensya ko hindi basta-basta nauubos. Pero ang pera natin, hindi, konting-konti na yan. Biro lang po yun. So, hindi ko naman po nalinya yan. Ayan. Mag-isip po kayo kung kayo ay tired o weary na sa sitwasyon ninyo ngayon. Kasi po, ang Diyos, gusto po tayo tulungan. So let us have now the biblical examples naman po na it's really normal na mapagod. Tignan po natin tong mga taong ito. No, kilalang kilala po sila. Si Elijah. Good example is Elijah. Ang nangyari po ng panahon na ito ay, siya po ay napagod pagkatapos ng isang tagumpay. At ang sitwasyon pong ito ay yung pagkatapos po niya ng laban sa mga propeta ni Baal. Nare-recall niyo po yon? No? Yung pagpapatunay kung sino ang totoong Diyos. And then, tumakas si Elias kasi po si Jezebel, tinreten siya. Sabi papapatay siya or papatayin siya. Ito po ang sinasabi ng verses sa 1 Kings chapter 19 verses 3 to 4. Natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Huda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isa siyang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa ilalim ng isang puno at nanalangin ng ganito. Naalala niyo po yung story, no? Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po ay hirap na hirap. Yun po ang kanyang sinabi sa Diyos. Mabuti pa daw po mag-end na yung life niya. Very frustrated po siya. It's like, suko na ako. Ayaw ko na. Pagod na ako. Pero po, yung ganong sitwasyon, dahil kausap niya ang Diyos, andoon po ang comfort ng Diyos sa kanya. Kinomfort po siya. And then, naging okay na po siya. Ganun naman po tayo, no? Minsan, akala natin, yung problemang kinakaharap natin ay endless. Pero normally po, isang kaparaanan ng Diyos yon para palakasin tayo. Ang tandaan po natin palagi, ito ay lalagpasan natin. Sa susunod, mas mahirap na level na. Ganun talaga. Kailangan po natin tumatag. Next example is David. Si David po ay kamangha-mangha, right? Pero meron pa rin po siyang ganong sitwasyon. Basahin po natin basahin ko po sa inyo, 1 Samuel chapter 30, verses 3 to 6. Na kung saan yung sa Ziklag, nagkaroon ng sunog sa Judah po iyan. Verse 3, nang dumating nga sina David, sunog na ang buong bayan at wala ang kani-kanilang asawa at mga anak. Dahil dito, hindi nila mapigilan ang paghihinagpis. Nag-iyakan sila hanggang sa mapagod sa kakaiyak. Imagine niyo po yun. Binihag din ang dalawang asawa ni David na sina Ahinoam at Abigail. Balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng mga kanyang tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit, ito po yung maganda, dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. And the response of God is that, ginabayan po si David ng Diyos, ibinalik ang kanyang pamilya at ipinakita ang paraan para talunin ang mga kaaway. Hindi po siya nagsik kung kanino man. Nagsik po siya sa Diyos na makapangyarihan at alam ang lahat ng bagay.
Amen? So, we can reflect on that. Baka kung saan-saan po tayo nagsisik, no? Yung unang maisip natin, yung best friend ko. Unang maisip natin. Pero, the first thing we should think is that mag-pray tayo sa Panginoon. Kasi siya talaga yung makakatulong sa atin. And let's go with the New Testament. Hindi lang pang Old Testament po. Si Pablo. Si Pablo naman po. In 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 9, sabi po dito, ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinilangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ang sagot po sa kanya ng Diyos, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo Jesus. Amen? Hindi po palaging andun yung sagot ng Diyos. Maari pong nariyan. Kung mananatili tayong mahina, we depend sa Panginoon. Ako po sa case ko, ito pong kamay ko ay laging manhid, araw-araw, hanggang pinaka-worst, hanggang batok at sumasakit po siya. Pag hawak kong ganyan, matagal, manhid na po yan. Pero, pinapanalangin ko po. Pero kung hindi man po tanggalin ng Panginoon, maluwalhati pa rin po siya sa kahinaan ko. Amen? Kagaya po ni Pablo. So yun, makita po natin na may mga limitations po tayo bilang mga tao. Pero ang Diyos po ay tumutugon sa ating mga panalangin. Amen? Let's have po another supporting verse para po sa point number 2 na kung saan ito po ang invitation ng Panginoon. In Matthew 11:28 to 30, come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is comfortable and my burden is light. Amen? Very encouraging tong word na to, pero most of the time, kinakalimutan po natin na ibigay sa Panginoon. Sabi po niya, come to me. Bilang application po sa point number 2, when you feel weak, pause. Pause lang po muna tayo. And then may pray and ask God's strength and let Him carry you. Huwag po tayong magsolo. Pabuhat po tayo sa Panginoon. Bigay po natin ang lahat sa Kanya. Surrender everything to Him. And let us go with point number 3. Sabay-sabay po natin basahin. Go. Living in God's purpose brings renewal. In verse 31, sabi po dyan, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Yan. So, pansinin po natin, bakit po eagle ang illustration? Ano po? Tignan po natin. Next slide. Yan. Sobra naman po talagang malakas ang agila. Isa-isahin po natin kung ano po ang traits ng isa pong agila. Soaring high with minimal effort. Eagles have strong wings and can soar on air currents with very little flapping. Isang ganon pa lang po niya, yung iba po ganon na. Siya po hindi, ganon lang. Kaya niyang umakyat ng umakyat ng umakyat.
Pataas ng pataas. Kahit malakas pa ang hangin, sino sa inyo ang nakasakay ng ordinary bus? Nung sa Bataan po kami, gustong-gusto ko po yun. Yung bukas yung bintana, tapos gumaganon yung hangin, tapos yung buhok mo ganon na ng ganon, tapos yung, subukan niyo po ganon yung uso niyo, gaganon-ganon yan. Gaganon-ganon. Sino po nakaranas, taas po ang kamay. Di ba pa nakakatawa? Pero saya-saya po ng hangin. Pero yung agila parang hindi siya gumaganon-ganon, no? Grabe po, no? Lakas po niya. Subukan nyo nga po sa medyo paburol, tapos nakapayong kayo, tapos may ulan, tapos malakas hangin. Pag yung payong nyo gumanon, kasama na po kayo agad. Siya po hindi. Yan. So this illustrates how God gives renewed strength effortlessly when we trust Him. Okay. So endurance din po. Eagles can fly long distance without tiring. No? Pag titignan mo yan, pag sa video, tatawirin nila yung mga karagatan. Kaya nila yun. Sobra pong nakakamangha. This represents the sustained strength and perseverance of God provides to His people. Yun po. And then rising above challenges. Ito po ang ganda nito. Eagles often fly above storms and turbulence. Yung mga nakapag-aeroplano na pag may bagyo, tapos parang may bako-bako sa aeroplano. Yan, ganyan po yung feeling. Pero sila, kung nandito yung storm and turbulence, aakyat pa sila doon. Ang gagawin nila, hindi bababa. Aakyat pa sila above po ng mga storm and turbulence na yan. So spiritually, this shows that God helps us rise above life's difficulty when we wait on Him. Amen? And then symbol of freedom and victory. Eagles are majestic and free, symbolizing the victory and empowerment we receive through faith in God. Yan. So, majesty and freedom. Eagles are seen as kings of the sky, noble and powerful. Powerful to po talaga. Endurance and patience. Eagles can live long, wait on currents, and use nature to their advantage. And yung vision po nila. Eagles see far. Matalas po ang kanilang vision. Ang kanilang, paningin. Yan. Symbolizing spiritual insight when trusting God. Biblical precedent, eagles are used elsewhere in Scripture po. Ginagamit po siya bilang symbol of God's care and protection. Before ko po basahin yung example po na ginagamit na symbol sa verse po, yung pakibalik po yung verse. Yan. Kung papansinin niyo po, they will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired, and they will walk and not become weary. Yung sequence po niyan, mount up with wings like eagles. Parang tayo, kung patuloy tayong lalapit sa Panginoon, meron po binigay ang Diyos sa atin na kanya-kanyang takbuhin. Diba? Run the race. So, hindi po tayo mapapagod sa takbuhin iyon. And makakalakad po tayo ng, alam niyo yun, wala tayong mga worries. Because we know that every day, kasama natin ang Diyos. Basahin ko po sa inyo ang verse na nagsasabi po ng illustration. In Deuteronomy chapter 32, verses 10 to 11, sa isang disyerto, sila'y kanyang natagpuan. Sa isang lupang tigang at walang naninirahan, doon sila'y kanyang pinatnubayan, binantayan at doon nalagaan. Isang inahing agila ang kanyang katulad. Sila'y mga inakay na tinuruan niyang lumipad upang ang Israel ay hindi bumagsak. Sinasalo niya ng malalapad niyang pakpak. Only eagle captures soaring above challenges, effortless renewal majesty, and spiritual
vision. Sa 2 Corinthians po, chapter 4, verse 16, sabi po dito, "Therefore, we do not lose heart, but though our outer person is decaying, yet our inner person is being renewed day by day." Ang katotohanan, ang ating physical na katawan ay, alam niyo po yun, nanghihina at mag-i-end po ito. Pero po, everyday, kaya yung iba po sinasabi, kalabaw lang ang tumatanda. Kasi yung heart nila, nakaset sa Panginoon, and still, they feel young para sa pagmiministeryo, para sa gawain ng Panginoon. Kasi naka-tune in po talaga sila sa Diyos. So bilang application po ng point number 3, just an eagle uses the wind to soar, let us rely on God's Spirit to lift us above our struggles, and let us not rely on our own strength, but trust His power to carry us forward. Ulitin po natin yung 3 points. Summary po. Sabay-sabay po natin basahin. Number 1, God is dependable. His strength never runs out. Number 2, human ability alone is not enough to endure the journey. And 3, living in God's purpose brings renewal. Bilang conclusion po, natawagan ko na po ang praise. Sabay-sabay po natin ito basahin. Go. God does not promise a year without challenge. The year ahead may be long, but our everlasting God never grows tired or weary. He strengthens those who press on and live for Him. Amen. Habang inaawit po natin ang awiting ito, let us just hayaan natin mag-minister yung lyrics ng song, and let us surrender sa Panginoon kung ano man yung mga iniisip natin, mga words natin, nadala pa rin natin hanggang ngayon, 2026. May yung pag-highlight natin kung sino ang Diyos, ang siyang makita natin this morning. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo habang inaawit po natin ang awiting ito. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Here I am waiting. Abide in me and I pray. Abide in me, I pray. Here I am longing. Here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my knees. Bring me to my knees.
Jesus. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Minsan pa po, here I am waiting. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Abide in me, I pray. Here I am longing. Here I am longing For you. for you, God. Hide me in your love. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come breathe in me. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Let us all pray. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po for reminding us who you are, O God. That truly, hindi ka napapagod. At mahal mo kami, Panginoon. And you are very much willing to carry us, O God. At hayaan mo, Panginoon, this 2026 ay ipagkatiwala namin sa inyo ang lahat. Lahat ng aming mga worries, lahat ng aming mga iniisip. Salamat po dahil nandyan ang inyong protection. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagyakap, gaya ng isang agila. Hayaan mo rin po, O God, na kami ay mag-soar like an eagle, O God, na as you commanded us, O God, to go. At ihayag, Panginoon, kung sino ka sa mga tao na nasa paligid namin. Hayaan mo, Panginoon, sa pag-uwi namin, baunin namin, Panginoon, ang pagpapalang nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na luwalhati at ang pasasalamat, Panginoon. Sa tanging pangalan ni Jesus, everybody say, Amen, Amen. Praise the Lord. Bago po tayo umuwi, ay magbatian po tayo. God bless po sa lahat.